boggle the mind. Cable operators, too small to fight big power and might. Our life was hanging, danger was coming. To survive we had to strive. Twas a Congress bill they fashioned out to kill the cable MSMEs in the urban and the rural country, but they did not succeed in this unholy scheme. Survival was the will of God to fulfill our destiny. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Forward, picked up, grow, and help build a nation. Connectivity through the internet, yes, this is what the people need. It's time for creating hope for a better tomorrow, and realize the dream of progress and lasting happiness. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Victor was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. For the citizens of the Philippines and planet Earth. 105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pang alas 8:25 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman.
Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Wednesday. Araw na po ng Miyerkules, ika-19 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ko dito sa Cotabato City, Maguindanao, di ba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, at narito na ating mga balita sa umagang ito. Nasa ka-8 araw na ho tayo ng campaign period para sa national positions at isusunod na rin ang local positions sa Marso 28. Kaya kaliwat kanan na naman po itong mga Peace Covenant signing na ginaganap dito sa ating lugar na nasasakupan, partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang pinaka-latest ay kahapon dito ho sa mga munisipyo ng Pandag, munisipyo ng Buluan, at maging ang munisipyo ng Paglat sa Maguindanao del Sur ay nagsagawa po ng Peace Covenant signing kung saan si Mohajeran Oji Balayman at Kadafi Toy Mangunadato ay parehong lumagda sa Peace Covenant para sa isang malinis, mapayapa at kapani-paniwalang resulta ng halalan sa Pandag sa Maguindanao del Sur. Ang Peace Covenant signing ay ginanap kahapon sa headquarters ng 2nd Mechanized Battalion sa President Quirino sa Sultan Kudarat Province na sinaksihan ng COMELEC, PNP, militar at iba pang stakeholders. Umaasa si Pandag Election Officer Rauf Den Mangeleng na magiging mapayapa na at matiwasay ang halalan sa bayan ng Pandag. At nasa linya ang Election Officer ng Pandag sa Maguindanao del Sur, Rauf Den Mangeleng. Sir Rauf Den, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning, Sir Rauf Den. Okay, good morning Jasper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo, alaikumussalam. Sir, talagang nakita ho natin na very successful, matagumpay po yung Peace Covenant signing kahapon dyan sa mga munisipyo ng Buluan, munisipyo ng Paglat at maging dyan sa iyong lugar sa bayan ng Pandag sa Maguindanao del Sur, dahil isa ito sa mga sinasabi natin, na mga naririnig natin. At base na rin sa assessment ng ating pulisya na posible, ang bayan ng Pandag ay mapabilang sa red category. Pero kahapon ay nakita ho natin na yung mga kandidato, Mohajeran Oji Balayman, Toy Mangunadato at maging yung kanilang mga running mate sa pagka-vice mayor ay tumalima. Talagang nakita natin yung kanilang sincerity dito ho sa Peace Covenant signing at yung kanilang gesture na pagpunta sa Peace Covenant para sa isang malinis at mapayapang halalan. Go ahead po, sir. Okay. Once again, good morning. Jasper, yun nga, 2 weeks ago, in-invite ako ng 2nd Mechanized Brigade, which is based in President Quirino, under General Santos, na magkakaroon ng candidates from 6 na municipality, which is under sa kanila. So, with a very successful candidate forum, lahat ng kandidato nandoon except municipality of SK Pindatot. So, lahat naman sila, tinanggap nila ang mga rules and regulation ng COMELEC at saka ng PNP at saka military. Opo. So, paano mo ho na-convince, no? Paano mo ho na-convince yung panig ni Mohajeran Oji Balayman at ni Toy Mangunadato na pumunta sa Peace Covenant at upang ipakita yung kanilang sincerity para sa isang malinis at mapayapang halalan? Okay. Actually, yun nga, ang nag-initiate dyan is 2nd Mechanized. Tapos siya nag-invite sa mga lahat ng mga kandidato, mayorality at saka vice mayor, sila nag-invite. And then, nandun na kami sa proper Peace Covenant. Pinatabi ko sila dalawa. So, pinasyekan ko sila. Lahat, both of their side, inaas ko ang kamay nila para sa mapayapang election, sabi ko. So, lahat sila, nag-convince ko doon. So, tinanggap nila. Both si Dato Kadafi Mangunadato at si Mayor Oji Balayman tumanggap sa Peace Covenant. Yeah. Kamusta naman yung environment, yung mood kahapon
na nagkita-kita ho sila doon sa isang lugar? Oh, ako na nakangiti sila. Very blooming sila dalawa. So, parang sa nakikita ko, nandun yung sinceridad nila. Malinis at mapayapang halalan. Yung gesture ho nila sa kanilang pagpunta kahapon doon, talagang ipinakita ho nila, no? Na sila ay tatalima para sa isang malinis at mapayapang halalan, Comelec. Tama po, tama. So, after this, matapos pong lumagda sa Peace Covenant, ano ang mga susunod pang mga hakbang para po mapanatili pa rin natin yung mapayapang sitwasyon dyan sa bayan ng Pandag hanggang sa panahon ng botohan, hanggang sa panahon na maiproklama yung mga nanalong kandidato? Okay. Kinausap ko yung mga kasama ko sa Municipal Joint Security Command Center na paigtingin natin, especially the PNP at saka Army, na paigtingin natin ang seguridad, pag-secure yung checkpoint. Sabi ko, parating yung karugay ng checkpoint para makita ng tao yung presensya ninyo na talagang ginagawa natin ng paraan ng payapang eleksyon sa Pandag. Yes, sir. Apo, so after this, after siguro ng Ramadan, may another round pa ba ng Peace Covenant signing? O tama? Ako sa Ramadan. I try my best na gagawin kong lahat para maging mapayapa. Even Ramadan, nandiyan ako sa office ko. Office ako. Okay. So maliban sa bayan ho ng Pandag, dyan naman sa bayan ng Buluan, kamusta rin ho yung Peace Covenant signing? Nandoon din ba yung lahat ng mga kandidato sa pagka-alkalde at vice-alkalde? Nandoon sila. Kompleto sila. Ganun din. Matiwasay, nag-shake hands sila, tawanan sila, biru-biruan. Nakita namin, na-assess namin na lahat ng mga kandidato tumatakong mayor at vice mayor sa lima na munisipyo. Nandun ang sinceridad nila. So anong aasahan natin ito? Talagang peaceful elections? 100% o 90 to 100%, Sir Rauf Den? Sana nga, makabuluhan, makatotohanan yung ginawa ng mga kandidato na Peace Covenant. Sana. Kasi nag-warning si General Santos. Ano sabi mo? Opo, ano yung kanyang babala doon sa mga lalabag? Sa mga lalabag? Kaya makakalaban ninyo kung lalabag kayo sa batas, gagawa kayo ng hindi mabuti. Lalo na guguluhin yung eleksyon, sabi ni General Santos. As a military, PNP, to oblige namin na ma-secure ang halalan. Okay. Yun ang sabi niya. Okay, so ngayon dahil campaign period na sa national position, how about yung kick-off ng inyong mga Operation Baklas? Nagsagawa na? Opo. Sa conference, March 28 pa yun. Sinabi rin dun sa Peace Covenant on March 28, before the campaign period ng local, sinabihan namin yung mga kandidato na as far as possible, tanggalin nyo na yung mga poster nyo na hindi nakalagay sa designated area. Okay. So ngayon dahil lumagda na sa Peace Covenant yung mga kandidato dyan sa mga munisipyo ng Buluan, Pandag, Paglat, General Salipad na kay Pendaton at iba pang munisipyo, ano naman yung panawagan mo sa mga supporters ng mga kandidato? Dahil ang sinasabi nila minsan nagsisimula raw sa supporters yung init dahil ito yung nagpapainit sa dalawa. O anong panawagan mo sa mga supporters, Sir Rauf Den? So lahat ng supporter, constituents nung nabanggit na 5 munisipyo na susunod po tayo sa batas, gagawin natin itong eleksyon na mapayapa, mag-cooperate po tayo sa COMELEC, sa opisina ng COMELEC, kasi ang COMELEC po, military, PNP, Army, ay non-partisan po kami. Nasa neutral ground kami, anong sinasabi ng batas, doon po tayo susunod. So sa mga supporter, especially sa ngayon, umihira lang gun ban na kung may mga armas kayo, bladed weapon, sana huwag niyo lang dalhin ngayon kasi stricto kasundulan natin, pati ang PNP natin. So, nananawagan ako sa mga supporter na susunod po tayo sa batas ng COMELEC, sa batas ng militar, sa batas ng PNP na maging mapayapa ang halalan ngayong May 2025. Opo. May nakaligtaan ako, Sir Rauf Den. Ang bayan ba ng Pandag ay nasa anong kategorya ho? Orange or red? Ang
Pandan ngayon is, ang category niya is from red category, naging orange category. So, ibig sabihin, medyo mas magaan ang category ngayon kaysa sa orange category. Pero gayon pa man, yung mga kasunduan natin at saka kapulisan natin, talagang andyan yung security nila, pinagampanan nila yung tungkulin nila para ma-secure ang mga halalan, lalo ang taong bayan. Okay. Sir Rovden, maraming salamat po sa pagpapaulak sa panayam at naway manatili ng ganito, mapayapa dyan sa mga bayan ng Buluan, bayan ng Pandag, GSKP, bayan ng Paglat, no? Sa lugar ho na iyong nasasakupan hanggang sa maiproklama yung mga nanalong kandidato. Thank you very much, Sir Rovden, at more power sa Commission on Elections. Maraming salamat po, Justin. Okay, yan po ang election officer ng Pandag sa Maguindanao del Sur, Sir Rovden Mangelen, sa matagumpay na peace covenant signing kahapon dyan sa headquarters ng 2nd Mechanized Battalion sa President Quirino sa Sultan Kudarat Province, mga munisipyo ng Pandag, ng Paglat, ng Buluan, ng General Salipad na Kipendaton, ay nagharap-harap yung mga kandidato lumagda sa peace covenant para sa malinis, mapayapa at kapani-paniwalang resulta ng halalan. Ang bayan ng Pandag pala from red category ay bumaba na ho ito, bumaba yung level sa orange category, pero ganun pa man, dapat na mapanatili yung maayos na sitwasyon, yung gesture ng mga kandidato sa kanilang pagtalima sa imbitasyon ng COMELEC at ng militar na magpakita at lumagda sa peace covenant ay isang napakalaking bagay na ho ito. Nang sa ganon, makuha yung commitment ng mga kandidato na sila ay tatalima at sumunod sa lahat ng mga patakaran at hindi gagawa ng anumang masamang hakbang na ikasisira ng halalan sa Mayo. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Ganap na pong alas 8:42 ng umaga, maliban ho sa bayan ng Pandag, ay nagsagawa rin po ng peace covenant signing dyan sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte, kung saan si incumbent Mayor Kahar Ibay at incumbent Vice Mayor Adnan Biruar ay pareho din doon pong lumagda sa peace covenant kahapon sa Municipal Hall ng Parang, Maguindanao del Norte para sa malinis, mapayapa at kapani-paniwalang resulta ng halalan sa bayan. Ang peace covenant signing ay pinangunahan ni Parang Election Officer Mary Ann Marhomsar, katuwang ang PNP at militar. Kasama rin lumagda sa peace covenant ang mga kandidato sa pagka-vice alkalde. Si Kahar Ibay ay kandidato ng UBJP
bilang re-electionist mayor, habang si Vice Mayor Adnan Birwar ay kandidato rin sa alkalde ng Team Falcom sa ilalim naman ng Barm Grand Coalition o BGC. Umaasa si Election Officer Mary Ann Marahumsar na maging sincero at tatalima ang mga kandidato sa nilagdaan na Peace Covenant para sa matiwasay na halalan sa bayan ng Parang. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Ganap na pong alas 8:44 ng umaga at sa puntong ito ay nasa linya ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Alamin natin yung mga kaganapan kahapon sa sangguniang panlungsod dahil ang ating hepe ng Cotabato City Police Office, Police Colonel Jibin Bongkayaw, ay nandoon sa SP kahapon upang ilatag sa konseho yung mga ginagawang hakbang ng ating pulisya para po mapanatili yung katahimikan at kaayusan sa Cotabato City. At ilan nga sa mga highlights kahapon ay itong nabanggit ni Colonel Jibin Bongkayaw na pagpuput up ng mga additional na mga police outposts sa Cotabato City, yung pagpapalakas sa police visibility at itong anti-criminality campaign. Ma'am Rochelle, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Jasper at sa mga tagapakinig o nanonood po. Apo, ma'am. Ano po yung mga specifics, yung mga salient points, yung mga mahalagang bagay na binanggit ng ating hepe ng Cotabato City Police Office, Colonel Jibin Bongkayaw, sa kanyang pagharap sa konseho kahapon? Yes sir, during sa pagharap po ng ating City Director, Police Colonel Jibin Bongkayaw po, na-discuss niya po yung kahalagahan ng preparation ng ating kapulisan and related sa incoming election process natin. And then na-discuss niya po yung kahalagahan din po ng ating mga checkpoint as well as yung pag-deploy ng ating mga personnel sa iba't ibang areas ng Cotabato City, since alam po natin na it is a peculiar din na place yung Cotabato City. So yun po, yun ang pinakaisa sa highlights na nasabi ng ating City Director po. Suppose, ano yung tugon niya doon sa, siyempre no, pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa Cotabato City? Ano yung mga measures na kanyang sinabi sa konseho para po sa action taken ng ating City PNP? In relation po doon sa ng ating City Director ay yung magdadagdag po tayo ng police post. So under planning na po yun, nasa plano na po talaga ng ating City Director kasi po malaking bagay din po yung pagdagdag ng post natin, lalong-lalo na po na alam natin yung Cotabato City ay maraming exit points and entry points, and yung maaring magkaroon ng additional personnel ang CCPO, since nasa ideal po, nasabi ng ating City Director is nasa 800 po sana yung dapat meron ang Cotabato City Police na PNP. But now, ang CCPO po ay nasa 500 lang po tayo. More or less, nasa 500 pa lang po ang personnel. So, ibig sabihin, kulang tayo ng personnel. Dapat kasi ilan yung, ano ba yung ideal ratio? Population to police ratio? Yes, sir. Ang ideal po talaga sa, excuse me, sir, sa ating PNP, ang ratio po is 1:500. So kung matitingnan po natin, lumampas po yung sa ating Cotabato City Police Office, lumalabas po na more or less nasa 700 per one person po or one PNP personnel. So medyo dehado po tayo sa counting related po
sa number of population as well as sa number ng PNP personnel po. Pero ganun pa man, magre-request ba ng additional augmentation ang PNP? Lalo na sa upcoming elections, ma'am, to fill in? Yes, sir. Yes, sir. Yan po ay isa sa mga plano ng ating kapulisan na lalong-lalo na sa upcoming election, needed po talaga yung augmentation, and I hope na ang CCPO po ay mabigyan ng augmentation ng ating mahal na Regional Director sa Probar po. Then ano naman ang tugon doon ni Colonel Bongcayaw sa mga naitalang mga shooting incidents sa Cotabato City? Kamusta raw yung mga investigation nito, ma'am? Actually, sir, yung mga sa shooting incident po natin, continuous pa din po yung ating follow-up investigation. Mas maganda po yung in-depth investigation tayo para malaman talaga natin ang dulo at ang dulo ng pamamaril. So, tuloy-tuloy pa rin po, related po sa ating mga case ng shooting incident. And for us also na hindi man natin ma-eliminate talaga yan, minsan kasi may pagkakataon talaga pag hinahanap talaga nilang paraan, hahanap at hahanap na paraan. Pero ang kapulisan po ay gumagawa rin ng paraan upang maiwasan ang mga bagay na ito, sir. Okay. So, mensahe sa lahat ng ating mga kababayan, ma'am, para po manatili tayo na ganito. Yung ating peace and order ay tahimik, no? Hanggang sana hanggang sa matapos ang taong 2025 dahil sinasabi natin na super election year sa panahon na ito. Meron pa tayong national local elections, may BARM parliamentary election at meron pang election sa Disyembre sa barangay. So go ahead, ma'am, ang mensahe sa ating mga kababayan. Sa aming mga kababayan po sa Cotabato City at Karatig Bayan na bumibisita po sa Cotabato City, ang Cotabato City Police Office po ay ginagawa ang lahat sa pamumuno ng aming City Director Police Colonel Jibenman Bongcayaw, ang lahat ng pamamaraan upang ma-secure at maging safety po yung ating lungsod. Ngunit mas mahalaga po rin yung kooperasyon ng iba't ibang sektor at yung komunidad mismo. Kasi po ang security matters and peaceful matter po is hindi lang po nakatutok sa PNP, ngunit pangkalahatan po sa komunidad. Nagpapasalamat pa rin po ang Cotabato City Police Officer na nagtitiwala pa rin kayo hanggang ngayon at nagbibigay ng suporta yung ating komunidad upang maging maayos ang aming pagtatrabaho po bilang isang peace officer. Okay, ma'am, salamat po. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa panayam at more power sa Cotabato City Police Office. Yes, sir. Salamat, Sir Jasper, at mabuhay po kayo, sir. Ayan po ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office Police Lieutenant Rochelle Evangelista following nitong pagharap ni Police Colonel Jibin Bongcayaw kahapon dyan sa bulwagan ng Sangguniang Panglungsod. Ipinatawag ng konseho si Colonel Bongcayaw upang ilatag sa konseho yung mga ipinatutupad na peace and security efforts upang nang sa ganon ay mapanatili itong katahimikan at kaayusan sa Cotabato City. At sinabi ni Police Lieutenant Rochelle Evangelista ilan sa mga salient points, sa mga mahalagang punto na sinabi ng Coronel ni Colonel Jibin Bongcayaw itong pag-put up, pagdagdag ng mga additional police outposts. Nauna na po natin sinabi na 12, 12 na mga additional police outposts ang idadagdag sa Cotabato City at humiling na rin ng augmentation dahil kung PNP personnel to population ratio ang pag-uusapan, talagang kulang na kulang. Ang ideal ratio pala, Rick, is 1:500. Police to population ratio, pero ang ratio ngayon is 1:800. Talagang kulang na kulang ang ating kapulisan sa Cotabato City. Kaya nga po, nag-request ng augmentation ang ating pulisya.
Ganap na pong alas 8:53 ng umaga. At ang ating guests, ang ating susunod na respondent, ang ating susunod na panauhin, ay siya po ay isang member of the parliament ng Bangsamoro Transition Authority, MP Mike Midtimbang. No? Bagamat hindi siya kandidato sa darating na halalan, talagang nakikita natin yung kanyang efforts na maiparating sa mga constituents sa Maguindanao at sa Bangsamoro yung tulong ng BARM government sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Project. At maliban po sa mga tangible projects, sa mga infrastructure, na mamahagi din ito ng mga livelihood program sa ating mga kababayan. Ang ating tinutukoy nito ay si MP Mike Midtimbang. MP, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Magandang umaga po sa iyo, Jas. Matagal ka na na kita hindi nakita. Saan ka na ba? Nandito lang naman ako sa tabi-tabi, MP Mike. Pero ganun pa man, talagang kitang-kita natin ang iyong mga proyekto sa komunidad, MP Mike. Talagang ramdam ng ating mga kababayan dahil sunod-sunod itong iyong mga series of activities nitong mga nagdaang araw. Unahin po na natin itong pinaka-latest na activity mo dyan kahapon sa mga bayan ng Datuangal at bayan ng Talayan. Ano po itong mga proyekto na iyong pinasinayaan o itong iyong itatayo dyan sa mga lugar na ito? Go ahead po, MP Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang ipinatayo natin ay yung school, ang ibig sabihin, yung school para sa ating Islamic, para malaman ng tao ang ano ba ang Islam. Kasi po, pag malaman ng tao ang young generation ng Islam, ay wala nang makagawa ng mga karumal-dumal na mga kakriminalan o anumang klaseng kabalastugan. Dahil ang Islam ay muna tuhanan ang disiplina. Ang Islam ay kapayapaan. Wala po ang Islam na tao, hindi mga anumang kakriminalan. Kasi bawal sa Islam ang gumagawa ka ng pananakit sa kapwa. Hindi maganda yan. Ang Islam ay napakaganda yung Quran. Kasi ang batas na ay Quran. Ang implementor ay yung si Prophet Muhammad. So, ang sinusundan ng Muslim na tao. Pero kasi yung mga tao hindi pinag-aralan ng kanyang religion, so paano niya malaman ang kabutihan asal na hindi mo pinag-aralan ang iyong religion? Kaya rin ang Katoliko, di ba? Pinag-aralan ng mga Kristiyano yung kanilang religion. So, ang tao, pag alam niya ang religion, hindi gagawa sa mayan. Kasi matakot sa akhirah, matakot sa in the day of judgment, Jasper. So, maliban ho dito, ay nagsagawa ka rin po ng Istiqbal Ramadan dyan sa bayan din ng Talayan sa Maguindanao din. So, anong purpose nito, Sir MP? Well, sa totoo lang, kasi ang Istiqbal Ramadan ay yan ng pagsalubong sa bisita na galing sa Almighty Allah. Kasi ang Ramadan, bisita ng mga Muslim sa entire world ang Ramadan. Kaya yung Muslim sa palapit na ng Ramadan yan ay magsaya, salubungin, welcome yung Ramadan. Ang Ramadan, tatlo po ang nakukuha dyan. Una-una, yung pagmamahalan. Yung pangalawa, patawaran. Yung pangatlo, paano ka mapunta sa Jannah. So, ng Ramadan. So, dapat bawat Muslim intindihin ba yung religion para hindi tayo makagawa ng Sir MP? Yes. Apo, hello. Yes, go ahead po. Medyo choppy-choppy lang yung konti yung linya natin. Go ahead po. Yung nga, ang sabi ko, Istiqbal Ramadan ay pag-welcome sa Ramadan. So, pag-intindi tao kung ano ba ang Ramadan. Ang Ramadan, bisita na galing sa Almighty Allah. So, tatlo po ang ng Ramadan. Una,
Basta mo pangalawa, magpatawaran. Pangatlo, mapunta ka sa dyan. Yun ang after mo doon. So yan, dapat intindihin ng mga Muslim na ang Ramadan ay ng Islam natin na para magmahalan tayo at pagkakaisa. Apo. So gaano ho karami yung mga dumalo sa Istiqbal Ramadan, Sir MP? Well, ayon doon sa record, kasi mga babae yun eh. Mga umahat, mga view, nasa 8,000. Ganong karami, ano? Talagang, marami talaga. So, simula na ito ng mga series of activities sa ilalim ng iyong tanggapan habang papalapit na ng papalapit ang panahon ng Ramadan? Yes. Kamakailan pumunta sa South Topi para mamigay rin tayo ng tulong doon. At saka nagbigay tayo ng kahit kunti lang yung mga kaibigan natin na IPs. Binigyan natin sila ng gymnasium. Yun, para okay. Maganda kung kahit tayo namumulitika. Ang gusto natin, kasi habang nasa otonika pa, samantalahin mo yung kabutihan para sa iyong kapwa. Kabutihan mo sa mamamayan. Lalo-lalo na sa iyong sa kapwa, bigyan ang anong kinakailangan nila kahit hindi man sila masatisfy, ay importante na katulong ka sa kapwa. Ayun, yun ang mahalaga, no? Ito ay walang bahid ng politika dahil kung tutusin, hindi ka naman kandidato, Sir MP. Totoo, tama ho ba? Ay, hindi ako kandidato. So, ngayon lang kasi, ang mandate na nagtiwala ng mahal na presidente, His Excellency President Bongbong Marcos, at saka ipinatiwala ng ating mahal na Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, si Sir Aikyo, at saka si Sir Governor ng Maguindanao del Norte, si Sir Samuel Mansur, na dapat kaakibat tayo sa pagtulong sa mga ating mamamayan, pagtulong sa kung ano ang pwede natin itulong sa ating kapwa, ay dapat gawin natin, kasi samantalain mo na nasa authority ka na makatulong sa iyong kapwa. So yan ang aking prinsipyo. Kasi alam mo, Just, iba ang prinsipyo ko. Pag ikaw ay nasa authority, ang mandato ng authority ay serbisyo sa taong bayan. Kung gusto mo naman magyaman, magnegosyo ka. Kaya yun ang pinaka-importante, boss ka. Magkaiba yung public servant at saka boss. Ang boss, negosyante ka. Yung ikaw ang masunod. Pag nasa authority ka, ang masunod, yung ikaw yung mayan, minsan ikaw ay nasa iyo ang para pagtulong sa Jasper. Okay. So, ibig sabihin, maasahan pa natin dahil may extend pa ata ang inyong termino hanggang buwan ng Oktubre, Sir MP, no? Makaraang magkasundo yung Senado at Kongreso na i-reschedule yung halalan sa BARM sa October. So, ibig sabihin, mananatili pa yung mga kasalukuyang members of the Parliament hanggang sa October, Sir MP? Yes. Kamakailan natapos sa Senate sa taga Congress. So, palagay ko na bycam na yan. So, napresenta na sa ating mahal na presidente yung resolution or bill. So, yan po, ayon doon sa ng mandate ng Senate ay hanggang October 13. So, magkaroon na ng eleksyon. So, habang nandito pa tayo sa posisyon, ay samantin natin yung pagtulong ating mga kapuspalat. Kaya ako, yung may, halimbawa, may ayuda na yung allocation ko, ay talaga binibigay ko sa tao yan. Kahit isang butil na bigas, hindi ko kinakain yun. Binibigay ko talaga sa taong bayan. Para alam mo sa totoo lang, para makatulong ka sa administrasyon, kay Chief Minister. So, ganyan man yan. Makatulong ka sa ano bang programa ng iyong pinuno para sa ikakabuti ng lahat. Okay. Then, pang-apat, Sir MP, nakakalungkot itong mga pangyayari dito ho sa atin sa Maguindanao. Itong mga series of shooting incident, no? Mga karahasan, mga pamamaril.
So, mukhang sunod-sunod dito mga nagdaang araw. Ano ba ang komento mo rito? Ano ba ang pananaw mo dito? May gagawing bang somewhat na legal action ang BTA dito sa mga series of shooting incident, mga naitalang patayan sa Maguindanao, Sir MP? Kasi masabi ko sa iyo noon, nung ako ay chairman ng Peace and Reconciliation sa province of Maguindanao. So yan ang ginaresolve natin yung mga rido-rido na yan. So ngayon, pinaka-importante diyan, mag-combine yung probinsya at saka import na para masolusyonan yan. Alam mo, kailangan yan, ang kailangan pinakamaganda dyan, ito, suggestion ko lang ito, opinion lang ito. So dapat, the military, the PNP, the MIRF, MLF, LGU, na magkaroon ng pagsapan, pwede gawin na solusyonan na para matil na yan. Yung mga baril na yan, yung mga LGU halimbawa, o kanino mang kwan yan, i-segregate yung kailangan baril LGU, baril ng dapat i-audit yan. Kasi hindi naman pwede yan, yung i-tolerate yung mga kakilala na ganyan. Kasi bawal yan sa gobyerno, bawal din sa Islam yan. Yung papatay ka dahil sa politik yan. So ang kinakailangan masolusyonan ng ating leader. Kasi pag ikaw ay nagatupag maging leader, hindi ganyan. Ang leader, gusto mo bang paano ka makatulong sa kapwa? At sa servisyo yan public servant yan. Hindi ganyan. So, pinakamaganda dyan, mag-usap-usap yung mga stakeholders. Itong ating mga kasundaluan, itong ating mga ang Department of Justice. So, ano bang pwedeng gawin yan? Kung sino talagang may kasalanan, ano natin doon sa justice? Kasi, panagutan niya yung kasalanan niya. So, yan sana, ganyan sana ang solusyon dyan, Jasper. Ayun. Okay, mag-convene at gawa ng paraan, wag ilagay ang batas sa kanilang mga kamay, sundin kung ano man yung ating mga batas, no? At dati ikaw yung chairperson ng Merwit. Oo, yung, di ba? Oo. So 42 yung naresolve namin. Narido cases. 38. 42 ang naresolve arido. So dapat suggestion mo, muling paigtingin itong ganito, yung pagsasaayos nito mga hindi pagkakaunawaan o rido, Sir MP. Yes. Tsaka yung politika, Jasper, huwag natin gamitin siya, no? Kasi ang politics ay hindi gamitin sa mga maruming paraan. At ang pinagkapurdan, pagdating ng campaign, hindi na magbatuan ng mahanghang na salita. Ang pinagkapurdan, ano ang programa mo kung ikaw ranger? Kung ikaw naman ang incumbent, anong natapos mo? Doon ang na-issue para hindi wala nang magsama. Kasi anytime kung sino man na manalo, pwede naman magpunta sa nanalo, pwede ka punta sa nanalo. So yan ang pinakamaganda, magtulong politika ba? Okay. So yun. Naway makarating sa ating grassroots, makarating sa lahat ng ating mga kababayan yung iyong mensahe, nang sa ganon ay manumbalik at manatili yung kapayapaan at kaayusan dito sa atin sa Maguindanao habang papalapit ang halalan. At thank you very much, MP. Kung meron ka pang mensahe sa ating mga kababayan, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulangon no kita no bansa muro na pipiatan no sa manganitan no sa padanan niya na majelasratan no sa bisita no utala sa kanlaon muslim sa intirun niya napantag sa pakoma dayano buto ang mga tao dan daw arang kau ngangnanin daw imagirak sa kanosoba wa taala kanambay mandate a leader
na makatabang kanurang nuso kita no marakataw. Sa abutaman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you. Apo, more power MP Mike at more power sa Bangsamoro Transition Authority. Thank you po at good morning sa inyo. So yan po si MP Mike Mintimbang sa kanyang pahayag hinggil dito sa mga plans and programs and projects na ipinatutupad ng kanyang opisina. Nilinaw ni MP Mike na hindi siya kandidato this coming elections. At hindi ho siya nag-file ng kanyang certificate of candidacy. Pero ganun pa man, nais nitong ibahagi sa kanyang mga constituents na yung paglalaan ng public service ay kinakailangan nandyan, may iparating sa mga kababayan itong mga tangible projects, itong mga livelihood program at itong pagsuporta dito ho sa mga series of activities sa papalapit na buwan ng Ramadan. Meron doon po siyang Istiqbal Ramadan at paglalaan ng mga pondo sa ospital, CRMC at iba pang mga proyekto. At itong mga naitala naman ng mga shooting incident, na mga karahasan sa Maguindanao, ang suggestion ni MP Mike, kinakailangan na palakasin pa yung pagsesettle ng mga rido. At kung meron mang hindi pagkakaunawaan sa usaping politika, no, iwasan na yung pagkakaroon ng bangayan nang sa ganon ay manumbalik na yung katahimikan sa lalawigan. Ganap na pong 9:09 ng umaga. Subscribe lamang sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV at huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Sa kalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Wiki Madamba, ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. From simple community to sophisticated connectivity, join FICTAP at our 26th International Cable Congress and Exhibit, March 13 to 14, 2025, Fiesta Pavilion, the Manila Hotel.